Ang pag-uusapan po natin ngayon ay nakapokus pa rin tayo doon sa tatlo na pinakamahalaga sa buhay ay tao, ministry, at walang iba kundi ang ating Panginoon. So, pag-uusapan po natin ngayon ay nakatuon pa rin po sa relasyon natin sa tao. Paano ba natin binibigyan ng halaga ang iba? Paano mo ba maipakita ang pagpapahalaga mo sa ibang mga tao? Kaya ito po yung pag-uusapan natin, pagpapahalaga sa ibang tao. Taas ang kamay ng mga namimili lamang ng mga taong pakikisamahan mo lang. Sino po dito namimili lang? Pag maganda, yun, pakikisamahan. Pag maraming pera, pakikisamahan. Okay, bibigyan ng halaga. Pag wala ng pera, ay huwag tayo makisama dyan. Baka maghirap din tayo. Sino po dito ang nakikisama kahit po may tuturing sa mga kasalanan? No? Meron ba kayong mga tropa, kaibigan, na pinakikisamahan nyo pa rin, binibigyan sila ng halaga sa buhay nyo, na kahit sino pa man po ang kanilang mga katangian, mahalagang matutunan po natin yan sa buhay Kristiyano natin, na bigyan ng halaga ang ibang tao. Okay? So, ayan ang pag-uusapan po natin. Ang verse po natin ay sa Lucas, chapter 2, verse 52. At lumaki si Jesus sa kalulungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay ng lugod sa Diyos at sa mga tao. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming po salamat sa oras pong ito. Dalangin po namin na mamulat ang aming mga kaisipan at mabuksan ang aming mga puso sa mga salita mong aming matututunan na ang pagpapahalaga, pagmamahal sa mga tao ay bahagi na po ng buhay Kristiyano namin. Lalong-lalo na po kami ng mga nakakilala po sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami na ang bagay na ito ay magbigay ng inspirasyon, kalakasan, kamulatan sa buhay po namin upang maintindihan po namin mahalaga sa amin ang ibang mga tao. Panginoon, salamat po. Samahan niyo po kami gabayan, turuan, ituwid, palakasin sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Yan ba ang malakas na palakpak nyo para sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Pag tayo pong napalakpak sa mga K-pop natin, talagang halos mapunit ang palad natin. Pag kilo, ganyan lang ba? O, isa po malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano sabi ko mga pati? Palakpak na may kasamang sigawan. Amen. Dapat po pag sa Panginoon, mas buhay po tayo. Amen. Kasi iisipin po natin kung tayo nga ay humahanga sa iba at tayo po ay kinikilig, baka nga nahihimatay ka pa eh. No? Ganun din dapat kay Lord. No? The best yung ibinibigay po natin para po sa ating pong Panginoon. At karapat dapat na siya po kasi ay mataas sa buhay po natin. Amen? So ngayon po, ang focus po natin ay mga bagay na meron dapat tayo para ang ating po mga buhay sa atin ay mabigyan po natin ng importansya ang ibang mga tao. Ang totoo po dito, wala na tayo ay maging Kristiyano. No? Sino po dito, born again na? Okay? Sinabi ko po, kung ako na born again, wala po kayo, hindi ko na pwede sabihin na wala akong pakialam sa iba. Sapagkat ang isa sa tungkulin at pananagutan natin bilang mga Kristiyano ay yung tao ay ilapit sa Diyos. Amen? Pero hindi po magsisimula yung bagay na yon kapag hindi mo pinahalagahan yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, yung kaklase mo, sapagkat ang totoo pong pagmamahal sa kapwa ay may kasamang pagpapahalaga.
No? Hindi lamang yung pamilya natin ang pinapahalagaan natin, kundi pati na rin po ang ibang mga tao. Kaya bawat tao po sa atin mahalaga. Dapat ay matutunan po natin na tayo po ay hindi nakasentro o umiikot ang buhay po natin sa pagiging relihiyoso o sa programa ng pagiging Kristiyano. We are not program-centered as a Christian, but we are a people-centered. Kaya po tayo ay nagtitrade, no? Ang bawat isa po sa atin na magamit ng Panginoon para po tayo ay makapag-akay ng mga tao para sa Kanya. Amen? So ano po yung mga katangian dapat na meron tayo para mabigyan natin ng halaga ang ibang mga tao? Ang gagawin po natin halimbawa dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Alam naman po natin, siya po ay naandito sa mundo ay talaga naman po kahit sino ay nakakausap niya, nakakaharap niya. Ang dami po mga tao, iba't iba ang mga estado sa buhay, pero siya po ay humarap, no, sa mga taong ito. Kaya titignan po natin, bakit ba ang Panginoong Hesus ay nasanay na bigyang halaga ang mga tao? Kaya makikita po natin ang ministry ng Panginoon ay tao. Okay? Hindi po naparito siya para bigyan tayo ng relihiyon. Kaya naparito siya para bigyan niyang ipakita sa atin ang halaga niya, no, halaga ng tao para sa Kanya. For God so loved the world. Yun ang sabi ng Bible. Kaya po siya ay naparito. So, nasanay po siya, no, ang mga katangian. Ito po, isa-isahin po natin. Ano ang mga katangian ni Jesus na dapat nating tularan kung bakit nagpahalaga siya sa mga tao? Una po, siya po ay nagsanay na humarap sa mga tao. He was trained to serve people. At mula pa lang sa pagkabata ni Jesus, hindi po siya lumaki nung sino po dito yung mga lumaki na nasa loob lang lagi ng bahay? Meron ba dito? Yung lumaki siya na may tawag yan sa ganyan temperament, no? Hindi po siya outgoing, no? May mga tao po ba na nandito ngayon, parang ako dati, na parang mas masaya ako na nasa loob lang ng bahay dati. Meron ba dito hindi nalabas ng bahay? Makikita niyo yan yung mga mapuputi, mga hindi nalabas ng bahay yan, magpaitim naman kayo sa labas. Okay? Kaya po, ibig sabihin nito, si Jesus, ang kanyang katangian, ay hindi po taong bahay. Okay, malinaw po yan, Si Jesus po ay galak. Amen? Si Jesus po ay nasanay na kumausap ng mga tao. Naging buhay na ni Jesus yan nung siya ay naandito. Kaya mapapansin niyo po, kahit mayaman, kaya niyang kausapin. Kahit mahirap, kaya niyang kausapin. Nakakausap niya kahit yung mga tao may matataas na katungkulan sa society ng kanyang panahon. Si Poncio Pilato, nakakausap niya, no? Yung mga Roman soldiers, may nakakatakot makausap yung mga yon. Kunting pagkakamali mo lang, kaya-kaya kanilang ipapatay. Pero si Jesus ay humarap sa iba't ibang klase ng tao. Kumausap siya ng mga pulubi, nagpagaling siya sa mga sakit na walang pera, at nakausap niya din ang mga taong magnanakaw. No? Sino ba yung magnanakaw sa Bible? Si Nicodemo, at siya ay nakakilala sa Panginoon. Asakayo. Nakausap niya din yung mga taong nadidemonyo ang buhay, napoposes. No, nakausap niya ang iba't iba pa na nakakit natin ang mga story. So, bakit natin nababanggit to? Lahat ng klase ng tao sa panahon niya, walang klase ng tao na hindi na kayang harapin at pahalagahan. Amen? Tingnan niyo po, maging halimbawa po si Jesus sa atin. Dapat po tayo masanay din
na humarap sa mga tao. Amen. Sino po dito natatameme kapag kaharap na si Mayor? Yung bang naiilang ka, di ba? Ganyan tayo. Nakakahiya naman po, pastor kasi di ba? Yung kaharap mo, bilyonaryo. Hindi ka na makakilos. No, kasi hindi ka nga na-train na humarap sa iba't ibang klase ng tao. Ako po ay tapos na ng college nung na-train ako na humarap sa iba't ibang klase ng tao. Ngayon po, I can say, by the grace of God, kahit sino sigurong tao, may katungkulan o wala, mayaman o mahirap, kaya ko pong humarap. At tinanggal ko na po yung pagiging mahihain ko. No, pwede ako magkwento sa kanila, magsabi ng gusto ko, magka-share kami ng mga bagay tungkol sa Panginoon. Kasi mula nung ako'y nakakilala sa Panginoon, sabi ko, Lord, gusto ko pong sanayin ang sarili ko sa tao. Nakapag-asawa ka pa ng sobrang gala at sobrang sanay na makipag-tsikahan sa ibang mga tao. Kaya minsan nga pag namamalengke, ayaw kong kasama si Pastora sa pamamalengke No, minsan, yayakagin niya ako, sabihin niya sa akin, love, mag-jogging naman tayo. Mamili tayo sa bayan, huwag na tayo mamasahe, maglakad lang tayo hanggang bayan. Ako, hindi pumapayag. Kasi naman po, sa paglabas pa lang ng gate namin, may makakausap na siya. Bla, 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 bla. Pagdating sa kabilang kanto, may haharap na naman sa kanya. Bla, 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 bla. Hanggang, sabi ko, yung lalakarin natin, siguro, mga 20 minutes hanggang bayan, baka abutin tayo ng 3 oras sa mga taong makakaharap mo. Kaya sabi ko, pag ako niyayaya niya, huwag na lang, magbutok na lang tayo, pabuntang bayan. Kasi po yan, nagbabalak na naman tumakbo. Kaya ipanalangin niyo po yan. People-centered po ito itong pastoran niyo ako, ang training ko dati, hindi naman ako ganon. Pero nasanay na rin po ako dahil sa kanyang personality. Kaya kayo, kung kayo ay mahiyain, mag-asawa po kayo na makapalamuka. Kung kayo naman po ay makapalamuka, mag-asawa ka na mahiyain. Para balanse, di ba? Kaya po, it's all a part of training sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Ako, alam nyo, isa sa prayer ko sa mga members sa church. Alam nyo po, tanungin nyo kung anong prayer ko sa inyo. Ano, pinagpipray ko kayo. Gusto ko sa mga members sa church, wala pong mahihiyain. Amen. Huwag naman din po sobrang kapal na mukha. Amen. Okay lang yung medyo makapal na konti. Ibig sabihin, hindi mahihiyain. Kasi po, minsan, ang pagiging mahihiyain, false humility po yan. Kung minsan, akala mo mahihiyain, pero makapal naman pala mukha. Kaya po, sanayin ang sarili, katulad ni Jesus, na huwag kayong mahiyang humarap sa iba't ibang klase ng tao. Amen? Kayo mahiyang humarap sa inyong boss. May mga boss pa kayo dito. Yung mga boss sa pabrika, mga manager. Sa halip na magkaroon ka ng maayos na relasyon sa kanya, natatakot ka, nahihiya ka. O balikan mo ngayon si Jesus. Si Jesus, kahit sinong tao, kaya niyang harapin yung time na yun. Amen? At ang maganda sa ating Panginoon, lahat ng tao na nakausap niya, ibinahagi niya ang mabuting balita. Kaya from now on, kapatid, tignan mo ang katangian ni Jesus, nagtarin niya ang sarili niya na lumabas. Amen? Nasanay siya na sa mga tao. Kaya, meron ba ditong nasa field ng sales? Nasa field ng sales, yung nagbebenta ng mga produkto. Dati nagtrabaho po kami ganyan, napunta kami sa networking, ay tatanggalin talaga yung pagiging mahihain mo dun Kasi, yung mga dating mahihain, nawawala afterwards. Kasi, meron po silang tinatawag na series of training. Kaya dito, sa church, tinutulungan din po namin kayo na huwag niyo pong sanayin na tayo po ay maging mahihain sa mga tao.
Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo ba, kinausap ka na yan? O baka hanggang ngayon nahihiya sa'yo. Every Sunday na lang, nahihiya sa'yo, yun ang lagi mong katabi. Amen? So, we are people-centered, mga kapatid. That is our ministry. Kaya isipin niyo po kung ang ministry ay tao, bakit tayo mahihiya? Tama po ba? Bakit tayo hindi magsasabi ng mga bagay tungkol sa Panginoon? Kasi sila yung ministeryo natin eh. Sila yung paglilingkuran natin. At iyan isa sa bagay na ipinakita ng Panginoon sa atin. Pangalawa po, another nakatangian ni Jesus, siya ay may anointing sa mga tao. Yung anointing, that is the presence of God sa buhay ng isang tao. Noong si Jesus ay nagpabautismo, ano napansin niyo po? Nabasa niyo po ba sa Bible yun na siya ay binautismohan? Nino? Oo. Hindi ba ni Mateo? Siya ay binautismohan ni John the Baptist. So, kung nabasa niyo sa Bible po yun, ano nangyari nung binautismohan siya? Ano nangyari? May nangyari dun eh. Oo, may bumaba na parang mistulang kalapati. So, that is the anointing of God, no, na ibinigay sa Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, nung binautismuhan si Jesus, niready na talaga siya para sa gawain ng Diyos. And that is anointing. Kaya pala si Jesus is so powerful kapag kumakausap po siya ng mga tao, no? May babae kumalapit sa kanya, sabi ng babae, pag mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. So, naramdaman ni Jesus, pinagaling siya. That is anointing. Naging makapangyarihan ng Panginoon. No? Merong isang story sa Bible na hirap yung lalaki na pumunta doon sa isang parang pool, silhouette pool, no? Nalimutan ko yung tawag, sorry, hindi yun ang tawag. Basta isang pool. Ilang taon na siya na nag-aantay na meron tutulog sa kanya sapagkat siya'y pilay na lulubog sa kanya doon sa tubig. Kasi ang paniniwala, pag ikaw ang unang lumubog doon sa tubig, lahat ng sakit mo, pagagalingin. Natimingan ni Jesus yung pulubi na pilay. At yun ay nakausap ng Panginoon at na-share ng lalaki kung gaano kahirap at kahaba na ang kanyang pag-aantay na meron tutulog sa kanya, kaso walang tumutulog. Pero pinagaling siya ng Panginoon. Nakalakad. Amen? So, may anointing si God sa pakikipag-usap sa mga tao. Para gusto natin sabihin, may pakinabang sa buhay ng mga tao ang lahat ng mga sinasabi ni Jesus. Kaya tayo, ganun din, sana lahat ng mga lumalabas sa bibig natin ay may pakinabang. Amen? Kasi po tayo, dapat po ay may anointing kasi din tayo from the Holy Spirit. Napansin mo, bakit ka nakakahikayat ng tao? Hindi sa dahilan magaling ka magsalita. Pakinggan nyo to. Bakit dito nahikayat ni brother sister, ngayon nandito ka na sa church? Alam niyo po ba, kapag ang isang tao ay nahikayat mo sa Panginoon, it's not because mahusay ka, but because of the anointing of the Holy Spirit na nasa sa iyo. Amen? So, pag ikaw maraming nahikayat ng mga tao, hindi mo mapipil na very proud ka sa sarili mo. Because alam mo, ang nagpapaborn again sa isang tao is the anointing of the Holy Spirit. Amen? Naligtas ako because of the anointing of the Holy Spirit. May tao nag-share sa akin. At kahit kailan, hindi ko nabalita sa kanya na nagbalaki siya, na nahikayat niya ako. Kundi lagi niya, nung nagpapatotoo po siya, lagi niya sinasabi ang lahat ng papuri sa Panginoon. So that is a factor sa buhay natin kung bakit po tayo mahalaga na tayo ay samahan ng Diyos sa mga taong kinakausap natin. Alam nyo, di ba, sa mundo, ang tawag po dyan, pag nagsalita ng taong to, may convincing power. Nadidinig niyo yan? Di ba, halimbawa, inalo ka ng isang negosyo.
No, nung inalo ka ng negosyo, talaga namang nahikalan ka. Kasi may convincing power siya. Sa Kristyanismo, tayo mga Kristyan, pag may kinausap kang tao at naibahagi mo ang mabuting balita at siya'y nakakilala sa Panginoon, ang tawag po doon ay anointing. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. May anointing ka na ba? Amen? Ikaw ba ay nakakahikayat talaga? At baka naman kasi pinipilit mo yung tao ayon sa kakayanan mo lang. So kung gusto mo mahikayat ang asawa mo, pamilya mo, mga anak mo, hingi ka ng anointing sa Panginoon. Amen? Kaya si Jesus, makikita niyo po, ang dami niyang pinagaling na sakit because of the anointing, of His anointing. Ang dami niyang mga pinalaya sa masasamang espiritu sa katawan ng isang tao because of His power. That is the anointing. Ang dami niyang nababasa natin sa Bible na mga bulag na kadilat. No? Paano nangyari yun? Kapangyarihan ng Diyos yun eh. Amen? Kaya tayo po, pag gusto nyo po na maka-breakthrough din sa buhay natin ngayon, hingi ka ng anointing and power of the Holy Spirit. No, halimbawa, ang negosyo nyo po parang malugi na. Lord, humihingi po ako sa iyo na anointing ng power na i-bless ang aming po kabuhayan. At makikita po na gagawa ang Diyos. Amen? Tapos kung tayo po ay may mga problema po ngayon, hingin mo din yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Kasi hayaan po natin sa relasyon natin, no, una sa Panginoon, pangalawa sa tao, napakahalaga na may pakinabang sa atin ng Diyos sa pagharap natin sa iba't ibang klaseng tao. Kaya, hopefully, ang prayer po natin, masanay po tayo sa tao at hingin natin ang anointing ng Panginoon. Pangatlong katangian ng Panginoon si Jesus. Kaya napabibigyan niya ng talaga ang mga tao. Si Jesus po ay appealing sa mga tao. Amen. Alam niyo po sa Tagalog nung appealing, no? Hindi po yun nararamdaman. A feeling. Hindi. Appealing. Appeal. May appeal. Tingnan mo yung katabi mo. May appeal ba yan? May dating ba yan sa'yo? Magkaiba po yung appealing sa attractive. Tatandaan niyo po na ito, maganda po ito. Alam niyo po ba, sino naniniwala dito? Si Jesus ay guwapo. Kung siya'y nandito. Naniniwala ba kayo? Now, remember this. Nung si Jesus ay nandito, sabi po na Isaiah 53, hindi po siya tall, dark, and handsome. Di ba pag ikaw nakakita ng artista, mapapalingon ka. Uy, guwapo naman. Uy, ganda naman niya. Ang puti, sexy. Napapalingon tayo, di ba? Pero si Jesus, pag dumaan sa harap mo, hindi mo siya mapapansin. Hindi mo siya mapapansin. Alam mo kung bakit? Hindi naman siya attractive eh. Pero, may appeal siya. Alam niyo yung appeal sa Tagalog? Pag nakaharap mo siya, kawili-wili siya. Amen? Anong kabaligtaran ng kawili-wili? Nasa kakayato sa dalawang yun. Pag nakaharap ka ba ng tao, naaasam pa sa'yo o nawiwili sa'yo? Amen? Tingnan si Jesus, no? Hinahabol siya ng mga tao, pero hindi naman siya guwapo eh. Sabi na Isaiah 53, wala po siyang physical beauty eh. Hindi siya artistahin, pero may appeal siya. Iba po ang dating at kagiliw-giliw na siya ay makausap ng mga tao. Kaya pag nag-preach siya, nabasa niyo po ba, sinusundan siya ng maraming tao eh. Hindi sa dahil ang guwapo ni Jesus. Nabasa niyo ba sa verse na ang mga tao ay kinilig sa kagwapuhan ni Jesus? Wala. But He is anointed. May appeal siya. Pag pinuka niya ang kanyang mga bibig, grabe, mawiwili ka makinig, uupo ka, at matutulala ka, mamamanga ka sa kanyang mga sinasabi. Alam niyo po, lesson sa bagay na ito.
sana lahat tayo katulad ni Jesus. Yung ang ibang mga tao ay mawili rin sa atin. Amen. Eh problema, baka anino mo pa lang eh. Ako magtago na tayo. No? Iiwasan ka eh. Sa halip na mawili sa atin ang kapitbahay natin, pag nakita mo nga mo, naasar na, hindi ka nakakausapin. No? Kasi, it's all about people sa buhay natin na mga nilalagay ng Panginoon. Kung minsan, kasi nga, masyado kang palaaway, kaya iniisip mo, pag itong mga taong ito, nakakahanap mo, nawawala na yung essence, yung purpose, kung bakit naging Kristiyano ka. Hindi niyo po ba alam, ulitin ko po ito, nasabi ko na dati ito, alam niyo po ba ng lahat ng mga taong nasa paligid mo ngayon? Kahit hindi dito, kahit sa labas, kasama mo sa trabaho, klase mo, lagi mo nakakasama. Alam niyo po ba, maliwanagan po tayo dito, lahat ng taong may connection sa iyo, hindi yan aksidente na nakilala niyo. May pusigan. Bakit ko nakilala yan? Amen? Kaya dapat maging appealing ka sa kanila. Amen? Ikaw ay masanay, hingin mo ang anointing, at sikapin natin maging kawili-wili ang ibang tao sa atin. Mga may asawa, ang misis mo ba kawili-wili sa'yo? O parang ayaw ka nang pauwi ng bahay. Ang mga anak mo ba ay kawili-wili sa iyo? O yung mga kapatid mo ba ay nawiwili na lagi kang kasama? Tuwan-tuwa ka? O parang pag nawala lang saglit, namimiss mo siya kasi meron kang damdamin na parang kulang ang araw na hindi mo siya makakasama. Si Jesus, ganun talaga ang kanyang katangian. So, hindi naman siya ganun kagwapo, no, physically, pero appealing po siya. Nawiwili ang tao sa kanya. Kapag nagkwento na siya tungkol sa Diyos, nag-share ng gospel, ang tao mga nakikinig. Amen? So, tayo po, ganun din. Sana ang mga tao sa atin makinig din. Kasi you have an anointing to God. Okay, panghuli, si Jesus po ay merong influence. Ayan, mahalagang pag-usapan po natin to. Anong influence ang ipinakita ni Jesus sa mga tao na siya ay narito? The influence na pinakita ng Panginoong Jesus ay yung pagmamahal niya sa mga tao. Amen. Wala siyang pinili eh. Napansin nyo? Kahit sino, hinaharap niya eh. Wala siyang pinili. Bagamat may mababasa po tayo, mga kapatid, na yung mga Gentiles, hindi karapat-dapat doon sa mga lahi ng Hudyo. Pero because of their faith, ni-recognize pa rin sila ng Panginoon. So because of God's love for them. Ngayon po tayo mga kapatid, mahalaga na lalo-lalo tayo mga leaders, meron dapat tayong influence. Good influence. Amen? Kasi yung mga leader, alam nyo ang mga leader, pag ang leader ay nagiging mahusay, mahusay din ang kanyang influence. Influence siya. Tignan nyo po, meron ba kayong kumpare na isang yaya lang sa tropa nyo, sumasama ka na para mag-inuman? May mga kakilala ba kayo gano'n? Isang yaya lang na kumpare mo, nangangatog pa yung mga pare mo, no? Sasama ka agad. Alam nyo, pag sumama yung mga tao sa kanya, mga kaibigan niya, bakit sumasama? Kasi hindi mo alam, yung kumpare mo yung nagyaya ng inuman, kaya sumama yung mga ibang kumpare mo, may influensya siya doon sa mga tao. So therefore, ang isang mahusay mag-influence ng tao is also a good leader. Leader din yun. Pag niyaya ka magsyabu, sumama ka, mahusay na leader yun. Kahit nagsasyabu. Leader din yun. Amen? Pag ikaw ay niyaya ng kapwa mo kabataan sa church, huwag na tayo magsimba, magdala na lang tayo sa Tagaytay. Sumama kayo.
Eh di mahusay na leader yon, may influence yun sa inyo. Ay, ito, tanong. Gaanong influence meron ka sa ibang mga tao? Yan, any influence? Influensya ka ba? Amen. O tahimik ka na lang. Kasi may iyain po ako, pastor eh. Sabi po ni John Maxwell, the true measure of leadership is influence. Nothing more, nothing less. Amen? Kaya, lalo-lalo na tayo mga leader na nandito, sanayin nyo yung mabuting influence. Kasi mga leaders tayo, bawa ako. Ako sobrang, sabi ko, Lord, by your grace, ingatan niyo po ako kasi leader ako, pastor ako. Eh, ang tawag na sa aming mga kapitbahay, pastor na. Okay? Mga kapitbahay namin, tawag na sa akin, pastor. Yung mga sumuport kay pastor na tawag sa mga konsihan sa barangay namin, pastor ang tawag sa akin. Eh, isipin niyo po ito. Eh, kung si pastor, ako pastor, pupunta ako ng tindahan at sasabihin ko sa tindahan na ang pangalan na nagtitinda ay si Honey. Honey, pagbili nga ng 3 Red Horse at makikita ko na tumatawag sa aking pastor. Paano yan? Na-influence ko sa kanila. Ay, tindihan niya. Ano kaya kong ibigay na influence sa kanila? At lalapit ako sa kanila at sasabihin, alam niyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Ganunin lang ako ng mga taga-amin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ingatan niyo yung mabuting influence natin as a born-again Christian. Ingatan mo sarili mo. Amen? Si Jesus, hindi mo nakita na nag-bad influence sa mga tao. Amen? Nakakabasa ba kayo ng verse na at si Jesus ay naging masamang influensya sa mga taong nakakausap niya at nakakaharap? Wala. All things work good sa lahat ng communication na ibinigay at pinakita ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng influence sa pagpapahalaga natin sa mga tao. Ngayon po, sabi ko po, dalangin natin ngayon na tayo ay to be a good influencer sa tao. Kasi sa social media, maraming nakaka-influensya po dyan eh. Sabi ko po, grabe itong mga taong ito mag-influensya ng mga viewers. Kaya, alam niyo yung nakaraang botohan? Sabi ko po, yung panahon ni Tito, alam niyo po, may mga pamilya na mga kakilala natin. Yung pangalawang anak, inaaway yung tatay. Dahil na sa botohan. Ba't inaaway? Eh kasi yung anak, Lenny, yung tatay, si Digong. Kaya nagdidibate, nagtatalo. Kaya sabi ng tatay, hindi na ako na mag-humble daw. Hindi na makikipagtalo. O baka masira pa influence ko sa kanya bilang isang ama. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ngayon sa panahon lalo ngayon na maging mabuting halimbawa po tayo para sa ibang mga tao. Handa ka ba nasanayin ang sarili mo para sa iba? Handa ka ba natanggapin that you are anointed of the Holy Spirit? Your personal relationship with other people, kaya sila naandyan, siguro sabihin na natin talagang may purpose si Lord kung bakit nakakasama mo yan, para sila din ay makakilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Kaya huwag po natin sanayin ang sarili natin. Magsalita tayo na may laman. Okay? Magsalita po tayo na may pakinabang lagi. At huwag natin sanayin talaga na sasabihin natin lagi na nakakasugat ng damdamin. Sobrang ingat sana po natin dito sa bagay na ito, mga kapatid. At hingin natin na maging appealing tayo sa iba. Amen? Yung mawili sa atin, hindi kakaasaman lagi ng ibang tao. Diba? Nakakaasan yung lagi kang kinakaasaman. Na yung makita lang pagmumukha mo, nakasam na yung katabi mo. Hindi kami yung katabi mo. At pag nakita mo, parang nakasam ka na. Kaya ako, sabi ng mga anak ko, ako nakakainis yung dati. Oy, tumigil na kayo. Huwag kayong mainis dyan. Minsan nagsusumbong sa akin, nakakainis daw si ganito, nakakainis. Huwag kayong mainis. Dapat po tayo po ay tayo na yung mag-adjust para sa kanila. Alam niyo kung bakit? Iingatan kasi natin yung influence natin sa kanila eh. Amen?
Mga tatay, tayo dapat ang unang nag-i-influensya sa ating mga anak. Sa ating asawa, hindi si Mrs. kasi you are a leader. Kaya po ako, sabi ko po, ito, hindi sa pagmamalaki at pagmamayabang sa amin po ni Pastora, ako po talaga ang nasusunod. Ako po talaga. Pag sinabi niyang hiwalay ang tikulor sa pinutian, talagang ginagawa ko po. Hindi, dapat tayo mga tatay, mga nanay, reminders. Katabi mo ba yung asawa mo? No? Yung mga tatay, sabi mo sa sarili mo, ako ang leader sa'yo. Pastora, tumingin ka sa akin. Ako ang leader sa'yo. Hindi ikaw, ha? Yun ang biblical. Amen. Yung iba kasi, mga nanay yung naglilidid-lidinan eh. Ano ba sabi ng Bible? Hindi ba ang mga tatay ay siyang ulo? Siya ang leader? Okay? Ang mga babae, magpapasako. Okay? O, yun, dapat ganon. Dapat may nakapahal ko yung mga mister. No? Kayo naman mga mister, huwag kang toyo. No, yung iba kasi, ipagmamalaki pa niyo yung kanyang leader, ang pinakikita naman niya, bad influence. Sabihin na natin, sige, magpakalasing ka, leader ka naman eh. Sige, magbisyo ka, leader ka naman eh. No, pag-uwi, maninipa ng mga anak. O, leader ako ha, wala kaangal. Bad influence. Kaya mga kapatid, sanayin natin mula po ngayon, ano ulit ang ministry natin? Tao. Amen. Tao po talaga. Eh dito po, yung mga ginagawa natin, part of worship service lang po ito. Pero ang totoo niya, hindi pa ito yung ministry natin. Ministry talaga natin, tao. Amen. Naghahanap nga ako ng verse sa Bible na si Jesus ay nagtambuling at nag-drum siya, nagtugtog ng gitara. Wala akong makita Ang tanging nababasa ko lagi, at natagpuan ni Jesus si Mateo, si Pedro, at nakausap ni Jesus ang babaeng Samaritana, si Maria Magdalena na isang pokpok, nakausap niya. Ibig sabihin, talagang pinakikita ng Bible sa atin, our true ministry is people. So, love people, have compassion for them. Ako po bilang isang pastor, pag napalitaan mo po namumulera yung sa kapatiran, ay nalulungkot talaga ako kasi meron akong katsya nung nakakaraan. Sabi ko, bumalik ka na sa church para okay na ulit ang buhay mo. Paglingkod ka na ulit sa Panginoon. Nihikayan ko ulit. Kaya po tayo po ay isa sa susi in this generation na tayo ang gamitin ng Panginoon para mabago ang buhay ng isang tao. Kaya lang po, maging mabuti kang influence para po sa kanila. Kaya sa ating po pananalangin, mga kapatid, ang panalangin natin po na tayo ay magsanay. Okay, huwag kang mahiyain, huwag kang tamad na kumausap ng mga tao. Harapin mo sila. You are a chosen generation. No? Dapat po maintindihan mo that our identity is Christ-likeness. Kasi yung iba, naintindihan mo din naman. Yung iba kaya ayaw ko mausap ng mga tao, no, ng iba, lalo medyo nakakaagad sa kanya. Nahihiya, kasi yun, mayaman, ako walang pera. Dapat bang ganon? Si Jesus, ang dami na nakaharap na napakamayayaman tao, pero binilis ng Panginoon niya, nakausap niya, at sila'y nakakilala sa Panginoon. Kaya po sa buhay po natin dito, mga kapatid, ako hanggang ngayon, tinuturuan ko ang sarili ko. Minsan umusbog yung pagiging mahihayin ko. Sabi ko, Lord, hindi. Kasi instrumento ako ngayon ng pagbabago ng buhay ng isang tao. Kaya po ako, because of influence na natutunan ko sa Bible, na huwag akong makasakit, hanggang maaari umiiwas po ako doon. Kaya wala po kayong mababasa sa mga post ko na sumasagot po ako sa mga debate. Nakabasa na ba kayo? May nabasa naman kayo ng post ko sa Facebook na nanira ako ng kapwa ko. Wala. Kasi I want to train myself because these people is my ministry. Hindi mo alam one day, dadali pala yun sa iyo ng Panginoon para mahikayat mo sa Kanya. Amen. Sa ating pong prayer ngayon,
Mananalangin po tayo. Maaaring hindi ikaw physically attractive, but you need to be appealing sa mga tao. Yung anointing, napakahalaga po niyan sa ministry natin sa paglilingkod sa tao. At ang prayer din natin, kapatid, no, hingin natin to, na magkaroon ka ng mabuting influence sa iba't ibang mga tao. Kasi yan ang sumusukat ng pagiging mahusay na leader. Kaya pag wala tayo na-influensyahan ng mga tao, hindi po tayo mahusay na leader. Kaya po tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan dito. Sa ating pong pananalangin, habang tayo po ay nakapikit po ngayon, mga kapatid. Alalahanin mo, may mga taong nilagay sa iyo ang Panginoon. Nakakala mo, bigla mo lang silang nakilala, bigla mo lang sila lang na-meet. Pero, hindi mo alam, pinapadala na pala sa iyo yan ng Panginoon kasi alam ng Diyos, ikaw ay instrumento para ang isang tao makakilala sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa mga taong nakapaligid po sa amin. Maraming salamat sa mga taong inilalagay niyo po sa buhay po namin. Sila po ay hindi isang aksidente, kundi ito ay isang layunin na binigay niyo po upang sila ay mabahaginan po namin ng kaligtasan. Panginoon, baguhin niyo po ang aming pagkatao. Kung may mga nasira sa aming relasyon sa iba, humihingi po kami sa iyo ng tawad. Humihingi po kami sa iyo ng sorry, Panginoon. Kung may mga tao kaming naaway, makasamaan na loob, pinapatawad na po namin sila. Wala po ngayon, Lord. Turuan niyo po kaming maging mabuting impluensya para po sa iba. Panginoon, samahan niyo din po kami sa aming mga ministry na ang anointing, Panginoon, ay dumaloy sa bawat ginagawa po ng gawain po sa lugar na ito. We pray for the power and anointing of the Holy Spirit na lahat ng mga leaders ay gamitin niyo po para po sa ibang mga tao sa pangalan ni Jesus. Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan kung paano makisalamuha para po sa kanila. Tulungan niyo po kami, lahat na natutunan namin sa mga salita mo ay aming maibahagi ito para po sa iba. Panginoon, kami po ay humihingi at dumadalangin pa ng mas na influensya mga leader sa aming church. Hindi lang basta leader, kundi isang leader na mag-i-influence sa kabutihan, sa kaharian mo, Panginoon. Lord, salamat po. Samahin niyo po kami, Panginoon, sa umaga ito, sa aming pananalangin po. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy po tayo humingi sa Panginoon. Ano yun po? Kung meron mang unang magbago sa buhay na ito, walang iba kundi tayo. Tayo po ang unang magsanay. Napatunayan natin ang pagbabago ay binigay na ng Diyos para po sa atin. Build a godly character, Panginoon, sa buhay po natin. Pray for the fruit of the Holy Spirit ay mamuna po sa buhay po natin. Panginoon, we thank you sa aming mga pamilya. Pinagkikin po sila sa aming mga buhay sapagkat bahagi sila ng aming ministry. Ang aking asawa ay ministry. Ang aking mga anak ay ministry, Panginoon. Ang aking trabaho, ministry. Lord, ang aking mga kaklase, ministry, Panginoon, sapagkat sila'y nangangailangan ng kaligtasan. Oh, yes, Lord. Buhay niyo po ang isang pagkatao sa aming mga buhay. Yes, Jesus. Pwede ba tayo natin tumayo sa pagkatao?
Alam mo ba kapatid, sinabi ng salita ng Diyos sa atin na tayo ang asin at ilaw ng mundo ito. Paano ba magbibigay ng halat kung wala na po siyang halat para sa mundo ito? Kung mahal mo ang Panginoon, hihingin mo sa Kanya na ibalik ang mga bagay na nawala sa ibang mga tao. Sa nagdaan, may mga taong nawasak ang buhay dahil sa iyo. May mga taong nasaktan ka. May mga taong nakasakit ka. Hindi tayo ng pagpapatawad sa Panginoon. At kaya mong i-restore ang mga nawasak na relasyon na ito para sa ibang mga tao. We speak restoration in the mighty name of Jesus Christ. Binabalik din po namin, Panginoon, ang pasaning para sa ibang mga tao. Patawarin niyo po kami kung hindi kami nakakahikayan ng mga tao. Subalit kayo ang Panginoon, pinapalalo niyo the soul winning spirit in the mighty name of Jesus Christ. Hinihingi po namin ang iyong anointing, Holy Spirit, sa bawat kamay na nakataas na nalilito ngayon. Gamitin niyo po sila para sa ibang mga tao, Panginoon. Gagamitin niyo po sila para sa kaligtasan. Salamat po at ang buhay po namin ay inaalay po namin para sa iyo lamang, para sa gawain ng Diyos, para sa paghihilayan, para sa pagbabago ng mga tao sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord Jesus. Salamat sa oras na ito. Huwag po namin kalilimutan ang mga salita na nagbigay po sa amin ng liwanag. Tulungan niyo po kami, Lord, as mas maging mabait po kami para sa ibang mga tao. Mas maging matulungin po kami at higit sa lahat, mas lalo po kami hikayatin ang mga taong ito na nilalagay po sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa pagmamahal niyo po sa amin sa umagang ito. Salamat din sa iyo, Banal na Espiritu, na nagbigay ng conviction sa bawat puso po namin. Salamat po sa mga church members, sa kanilang pagmamahal sa iyo, sa pagmamahal sa ministry. At ngayon, dinagdagan niyo po ang pagmamahal po namin para po sa ibang mga tao. Wala po kayo, bibigyan namin ng halaga ang mga taong tinadala niyo sa aming mga buhay. Ang sa mga iba't ibang kaparaanan na maibahagi po namin ang mabuting balita para po sa kanila. Salamat po, Lord. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo. Mayroong pagpupuri at pasasalamat.